Hello and welcome sa ating hashtag Alagang Jack All Access featuring Jack Liner Bus 88100 Lucena LRT Buendia sa pamamagitan ni driver Wilson Pablo and conductor Harvey Bordahe. At sa lahat ng mga kababayan po natin sa barangay sa Imsim, Calamba City, Laguna sa pamamagitan ni Konsehal Jerry Iglesias at sa lahat ng ating mga church friends sa San Rafael Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan ni Marife Joy Gagarin and family. Let's start! Mahirap na simula from leksyon sa paaralang Sabado, ikatlo at ikaapat na trimestre ng taong 2025. Maraming faiths ang nag-iisip na kapag nagpasya ang isang tao na sundin ang Diyos, tanging kasiyahan, kaunlaran at tagumpay lamang ang kanyang mararanasan. Hindi palaging ganoon ang pangyayari tulad ng madalas na ipinapakita mismo ng Bible. Kung minsan ay maraming lumilitaw na hadlang, gayon din ang mga bagong kahirapan. Ito ay maaaring labis na ikansisira ng loob at nag-udyok ito ng mahihirap na tanong. Difficult na tanong na kadalasang ay walang madaling mga sagot o tila walang anumang kasagutan. Ang mga nagtitiwala sa Diyos ay mahaharap sa maraming mga pagsubok. Gayunpaman kapag tayo ay nagtsatsaga, naghahatid ang Diyos ng mga solusyon na dumarating sa kanyang sariling pamamaraan at sa kanyang sariling panahon. Ang mga pamamaraan ng Diyos ay maaring kasalungat ng ating mga inaasahan para sa mabilis at biglaang mga solusyon, ngunit dapat nating matutunan na magtiwala sa Kanya anuman ang mangyari. Mga kaibigan, si Moises at ang utos na pangunahan ang bayan ng Diyos palabas ng Egypt tungkol sa malinaw na tawag mula sa Diyos, gaya ng mga tawag na maaaring matanggap ng sinuman. Tunay nga kasama dito ang mga himala, gayon din ang mga Diyos mismo sa tuwirang nagsasalita kay Moises at ipinapaalam sa kanya ng lubos kung ano ang nais niyang gawin kay Moises. Ganon ang higit na madali ito. Kung gayon, para kay Moises na nalalamang tinawag siya ng Diyos at bigyan pa ng isang tiyak na gawain. Dapat ito'y naging madali lang ba? Di ba? At sino ang Panginoon? Hindi ko kilala ang Panginoon, pahayag ni Pharaon. Hindi sa sino mang pagnanais na makilala siya, kundi sa halip ay bilang isang pagsuway o pagtanggi sa Diyos na ipinahayag niyang hindi niya nakikilala. Hindi ko kilala ang Panginoon, ang sabi niya. Halos bilang isang pinagmamalaki. Ay nako, oos! Gaano karaming mga tao sa kasaysayan na nagsasabi ng kaparehong bagay, gaano kalunos-lunos dahil tulad ng sinabi mismo ni Jesus Christ. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila iisang Diyos na tunay at si Jesus Christ ang iyong sinugo. Ang Egypt na paghaharian ng Pharaon ay sagisag isang makapangyarihang tumatanggi sa presence at authority ng Diyos. Ito ay isang puwersa na tumatayong salungat sa Diyos, sa kanyang salita at sa kanyang bayan. Ang sumunod na pahayag ni Pharaon ay hindi ko pahintulutang umalis ng Israel ay higit pang nagpapakita ng ganitong paghihimaksik laban sa buhay na Diyos na lalo pang ginanghawa ang Egypt sa sagisag. Hindi lamang sa pagtanggi sa Diyos kundi sa isang sistema na lumalaban sa Kanya. Hindi nakakapagpatakang marami ang nakikita katulad ng pag-uugali makaraan ang mga ilang libong years
at sa French Revolution, at inisip pa ni Faraon na siyang Diyos o ang anak ng isang Diyos. Isang malawak na reference na isang paniniwala sa sariling pinakamataas na kapangyarihan, lakas at karunungan. Sa lahat ng mga bansang ipinahayag sa kasaysayan ng Bible, pinakataasang itinanggi ng Egypt ang pag-iral ng buhay na Diyos at nilabanan ng kanyang mga utos. Walang hari na kailanman ang sumubok ng mas hayagang pagmamataas na paghihimagsik laban sa authority ng langit, higit sa hari ng Egypt, nang ang mensahe ay dalhin sa kanya ni Moises sa pangalan ng Panginoon na mapagtaas. Na sumagot si Faraon, "Sino si Jehovah ang aking pinakikinggan ang kanyang tinig upang pahihintulutan kong umalis ng Israel? Hindi ko kilala si Jehovah at saka hindi ko pahihintulutan ng umalis ng Israel. Ako'y ateismo." At ang bansang kumakatawan ng Egypt ay nagsasabi ng katulad na pagtanggi sa mga inangkin ng buhay na Diyos at magpapakita ng parehong espiritu sa kawalang faith at pagsuway. Shoutout muna sa ating mga kasama na natin sa hanap buhay. At shoutout muna tayo sa Hope and Love Team. Kumusta na po kayo dyan? Si Marifed Joy Gagarin and family. At shoutout din po kay Konsehal Jerry Iglesias at sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Barangay Simsim, Calamba City, Laguna, especially sa Pick and Save Minimart at Adelaida Store at 818 Bigasan at Bigasan Corner. At sa lahat po ng ating mga kaibigan po natin sa hanap buhay, especially sa ating mga kaibigan sa Jack Liner. At kay Kuya Sunny Marasigan. Thank you very much. God bless. Alagang Jack is getting ready for Harvest 2025.